Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1981. Isa po akong sepulturero. Yun na po kasi ang aking kinagis ng trabaho. 10 taong gulang pa lang po ako nang mamatay sa isang trahedya ang aking ama at ina. Kaya magmula po noon ay mag-isa na lang ako sa buhay. Hindi rin po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil madalas po nilang pinagtatawanan ang aking kalagayan. Mangyaring hindi po kasi normal ang bilang ng aking mga daliri sa aking kamay. 6 po kasi yun. Isang pambihirang kondisyon na kakaiba sa lahat. Kaya naman, binansagan nila ako na emong luya. Pero hindi po yun ang totoong dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Nais ko lamang po na maibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan tungkol sa mga aswang. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Emong. At ito ang aking kwento. Emong, saan ba punta mo? At bis na bis ka? Bibisita lang po ako sa puntod ni nanay at tatay. Kaarawan po kasi ngayon ni tatay eh. Abay, ganun ba? Hala, isama mo na lang ako sa pagbati mo sa iyong ama. Nako, pasensya ka na ha. Kakauwi ko lang kanina, galing ako sa pagroronda. Kaya hindi ako makakasama sa iyo. Ayos lang naman po yung kapitan. Sa ibang araw naman po pwede naman po kayong bumisita sa kanila. Kaya nga naman. Hala, sige na. Tumuloy ka na. Para naman malinisan mo na rin ang kanilang puntod. Abay, matagal na panahon na rin na hindi mo na bibisita ang kanilang libingan. Siya nga po Naging abala po kasi ako sa kabilang sementeryo. Halos gabi na po ako makauwi. Sige po. Tutuloy na po ako. O sige, mag-iingat ka ha. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa sinabi ni Kapitan Tarok. Simula pagkabata, siya na ang gumabay sa akin. Kaya naman, hindi na rin iba ang turing ko sa kanya. Para ko na siyang totoong lolo. Nang tuluyang makalayo sa akin ang matanda, ay inayos ko na ang aking damit bago ko ipinagpatuloy ang aking paglalakad. Pagkalipas ng 10 minutong paglalakad, bumundol ang kaba sa aking dibdib. Nang matanaw ko sina Rowan at Peter. Pareho silang mga tanod ni Kapitan Tarok at sila ang madalas na nanggugulo sa akin. Iiwas sana ako pero nakita na ako ni Peter. Oy! Teka lang sandali. Saan ka pupunta ha, Emong? Bakit, Peter? Ano bang kailangan mo sa akin? Wala naman. Natutuwa lang ako sa itsura mo eh. Aba, mukha yata may lakad si Emong Luya. At terno pa ang damit. Anak naman ang putya, oo. Parang ibuburo na. Teka, saan ba lakad? Diyan lang, sa sementeryo. Bibisitahin ko lang sila nanay at tatay. Pambira. Bibisita ka lang naman pala sa mga patay. Bakit naman nakapolo ka pa ha? Ang sakit mo sa mata no? Bitiwan mo ang damit ko, Rowan. Mahalaga kasi ang araw na to para kay tatay Kaya nagsuot ako ng maayos sa damit. Sige na, kailangan ko nang umalis Teka. Sandali lang naman. Bakit ba nagmamadali ka ha? Bakit niyo ba ako ginugulo? Bitiwan niyo ang damit ko. Wow! Sumasagot-sagot na si Emong Luya. Hindi na siya natatakot sa'yo, Peter. Abat, lintik na to Ayaw magpahawak ng damit Bakit?
Papalag ka ba, ha? Hindi, Peter. Hindi ako lalaban sa inyo. Dahil sa ipinakita kong takot sa kanila, tila naging dahilan pa yon para mas lalo nila akong pagtripan at pagtawanan. Lumapit sila sa isang tindahan at narinig ko na humingi sila ng kawali kay Aling Bebang. Maya-maya pa ay may iniabot sa kanila ang matandang babae. Kaya napansin ko na ikinuskus nila ang kanilang mga kamay sa kawali. Gusto kong umalis ng mga sandaling yon, pero agad silang nakabalik sa aking kinaroroonan. Teka, sandali lang! Huwag ka munang umalis, sabi! Rowan, nakikiusap ako. Kung maaari, hayaan niyo na akong dumalaw sa aking mga magulang. Narinig mo ba yon, ha, Rowan? Para bang narinig kong nakikiusap ang ulupong na to, eh. Oo, dinig na dinig ko, tol. Alam mo, Emong, kanina ka pa kasi namin pinagtatalunan ni Peter eh, kung ano ang totoo mong pagkatao. Hindi kasi namin malaman kung ano ka eh. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Rowan habang nakatago ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Panay naman ang tawa ni Peter habang nakaharang sa aking harapan. Akala nila hindi ko napansin na meron silang masamang binabalak sa akin. Teka pare, alam ko na ang tawag sa ternong puti na suot ni Emong. Ano, tol? Mongha, luyang nabilad sa araw, kaya nasunog at naging abo. Kung ganon, abay dapat magmalasakit tayo, hindi ba? May kasabihan kasi sa baryo natin na ang mga mongha ay swerte raw sa negosyo. Kaya ang dapat, itaas ang mahiwagang kamay. Mas lalong umalingaw-ngaw ang malakas nilang tawanan nang itaas ni Rowan ang aking kamay. Kitang-kita ko ang pandidiri sa kanilang muka habang nakatingin sa aking mga daliri. Naiklas ko kagad ang aking braso at itinago ko yun sa aking likod. Pero pilit nilang hinihila ang aking kamay. Ngunit umiiwas ako at kahit anong gawin nila sa akin, hindi ako lumalaban dahil ayoko ng gulo. Siguro, makikipagkita ka sa nobya mo na multo, no? Ano ka ba naman, tol? Wala namang nobyang multo si Emong eh. Baka naman hinuhukay niya ang bagong libing na babae doon. Tapos ginagahasa niya tuwing gabi. Hoy, ano ba kayo? Hindi ko yun magagawa. Nagkakamali kayo. Rowan, huwag mo naman paratangan lang kung ano-ano si Emong. Ikaw naman, oo. Maawa ka naman sa kanya. Teka. Nako, mukha yatang nagusot ang polo mo, ah. Aayusin ko muna, Emong, ha? Para naman hindi ka mapahiya sa nobya mo. Sinimulan ni Peter na ipunas sa aking damit ang kanyang kamay na puno ng uling. Ganon din ang ginawa ni Rowan habang kunwaring inaayos ang aking kwelyo. Nagkulay itim ang bago kong polo na matagal kong pinag-ipunan bago mabili. Habang ginagawa nila yon sa akin, para nang sasabog ang aking dibdib sa labis na galit. Napakuyom ko ang aking kamao at napapikit. Nanatili akong nakatayo, nanginginig dahil sa pagtitimpi ng galit. Mas lalong umalingaw-ngaw ang malakas nilang tawanan nang magmulat ako ng aking mga mata. Nakita ko ang kanilang itsura habang tinuturo ang aking muka. Gusto ko silang saktan, ngunit hindi ko magawa. O ayan, pwede ka nang umalis. Sige na, maayos na ngayon ang itsura mo. Teka, may naalala nga pala ako. Saan ka ba nagpupunta tuwing gabi, ha? Ano? Madalas kasi kitang nakikita na gabi na akong umuwi. Siguro, ikaw ang may gawa sa mga natatagpuang bangkay sa kakauyan, ano? At para walang ebidensya, dinudurog mo ang kanilang mga buto para hindi makilala. Tama ba? Naku,
Walang katotohanan ng mga ibinibintang mo sa akin, Peter. Hindi lang yun, Emong. Alam mo bang ang mga natatagpuan na biktima ay nakalagay sa balon? Di ba, mahilig kang magdukal ng lupa? Naguhukay ako ng lupa. Dahil yun ang trabaho ko eh. Sus, umamin ka na. Siguro, nagkukunwari ka lang na mabait ano? Pero ang totoo, ikaw ang killer na matagal na namin hinahanap. Ikaw ang totoong pumapatay sa mga biktima sa akawian. Tama ba? Hindi. Hindi ako pumatay sa kanila. Umamin ka na. Malakas ang kutob ko, may kakaiba sa'yo eh. Kung tutuusin tugma sa'yo ang pinaghihinalaan naming mamamatay tao. Umamin ka na kasi, nang hindi ka na masaktan. Wala akong aaminin eh. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Habang pinaparatangan nila ako ng kung ano-ano, itinutulak nila ako sa balikat. Kaya nga, napaatras ako ng akbang. Mabuti na lang at biglang dumating si Kapitan Tarok. Hoy, Peter! Rowan! Anong ginagawa nyo kay Emong ha? Mga salbahe talaga kayo Mga tanod pa naman kayo ng baryo natin. Tapos kayo pa nagsisimula ng gulo. Mga hinayo pa kayo. Nagkakatuwaan lang naman po kami, Kapitan. Nagkakatuwaan? Halos maligo na ng uling itong si Emong. Anak ng 7 kamote, oo. Gawain ba talaga ng isang mabuting tanod, ha? Hindi na kayo nahiya. Pasensya na po kayo, Kapitan. Pasensya. Kay Emong kayo humingi ng pasensya. Dahil sa kanya kayo nagkasala. Aba, palagi nyo na lamang pinagtatawanan at pinaglalaruan itong si Emong Hindi na kayo nakakatuwa. Porket hindi lumalaban sa inyo ang tao Namimihasa naman kayo sa mga pinagkagagawa ninyo. Kasalanan naman po niya, Kapitan Tarok Alam naman niyang may uling ang aming mga kamay. Hindi pa siya umiwas. Pabihira naman, oo. Naririnig mo ba sinasabi mo kabote ka? Hindi niyo ba alam na mahalaga ang araw na ito para kay Emong? Ang dapat siguro sa inyo ay patawan ng parusa nang magtanda kayo pareho. Naku, wag na po, Kapitan. Magpapalit na lamang po ako ng damit sa bahay. Wag niyo na po silang parusahan. Ay, nako. Kaya lumalakas ang loob ng 2 kabote na yan Dahil nagpapatalo ka sa kanila. Hindi naman po sa ganun, Kapitan Tarok. Ayoko lang po talaga ng gulo. Narinig niyo naman, Kapitan. Walang reklamo si Emong. Kung wala na po kayo sasabihin, tutuloy na po kami. Magsasalita pa sana si Kapitan Tarok, pero mabilis nang tumakbo papalayo sa amin sina Rowan at Peter. Kaya naman, naiwan ng matanda at dismayadong napatingin sa aking suot na damit. Paano na kayo dyan? Narumihan na ang damit mo. Wala po ito, Kapitan. Sanay na po ako sa kanila. Ay, nako. Ang mabuti pa kaya isamahan na kitang umuwi sa bahay mo at baka guluhin ka na naman ng mga bokong na yon. Isa pa, kalimutan mo na ang mga sinabi sa'yo ng mga tanod ko. Walang katotohanan ang ibinibintang nila sa'yo. Alam ko yon dahil mabuti kang tao. Maraming salamat po sa tiwala sa akin, Kapitan. Kapitan, sandali lang po. Meron na naman po bang bagong biktima? Sa kasamaang palad ay oo. Kaya nga nakakalungkot isipin na kahit ginagawa ko naman ang lahat, may napapahamak pa rin. Hala, sige na. Umuwi na tayo at nang makapagpalit ka na ng damit. Sige po. Ay, teka. Akala ko po ba puyat kayo? Bakit nandito po kayo? Alam ko kasi na paglalaroan ka na naman ng 2 yon. Kaya sinundan kita. Salamat po talaga, Kapitan Tarok. Kung hindi po dahil sa inyo, baka sinaktan na naman po nila ako. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nananatili ka pa ring mabuting tao. Nagsimula na kami maglakad. Pagkarating ko sa bahay, agad akong nagpalit ng damit at naghilamos ng muka.
Pagkatapos, matagal din kaming nagkwentuhan ni Kapitan Tarok bago kami nagpasyang pumunta sa sementeryo. Paglapit namin sa puntod ng aking mga magulang, ay hindi kagad ako nakapagsalita. Diyos ko! Ano nangyari dito? Kapitan Tarok, may sumira po sa nidyo ng mga magulang ko. Hindi lang ang puntod ng mga magulang mo sinira, Emong. Maging ang lahat ng mga nityo rito ay binutas din at iniwan na kanilang kalansay sa loob. Tumulo ang aking luha sa aking mga mata nang makitang sinapit ng aking mga magulang. Nagkalat ang mga buto ng kalansay sa lupa na para bang dinaanan yon ng isang malakas na bagyo. Mukhang dumaan sa ilalim ng lupa ang may gawa nito sa kanila, Emong. Hindi po ito kagagawa ng isang ordinaryong hayop, Kapitan Tarok. Wala pa tayong sapat na batayan, Emong, kung ano ba talaga ang totoong nangyari dito. Kapitan, hindi po ba't ganito rin po nangyari sa aking mga magulang nung nabubuhay pa po sila? Namatay din sila dahil sa misteryosong balon na naiiwan sa lupa. Hindi ito kagagawan ng isang hayop lang. At anong gusto mong sabihin? Kagagawan nito? Ng isang aswag? Ganun ba? Opo, kagagawan ito ng isang aswang na matagal nang namiminsala sa baryo natin, Kapitan. Kapitan, gumawa po kayo ng paraan para mahuli kung sino may gawa nito sa mga magulang ko. Hindi yun magiging madali. Masyadong komplikado ang sitwasyon, Emong. Hindi nagtagal ay nakarating sa mga tao ang nangyari sa sementeryo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumagsa ang mga tao at nakita ang sinapit ng kanilang pamilya. Napuno ng ingay ang paligid dahil sa iyakan ng mga tao. Ang iba naman ay nagtatanong kung sino ang may gawa nun sa puntod ng kanilang kaanak. Umalis ako sa lugar na yon dahil parang dinudurog ang puso ko sa nakikita kong sitwasyon ng mga tao na winalangya ang mga bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Iginala ko ang aking paningin. Sinundan ko ang umangat na lupa na sumira sa sementeryo. Nakarating ako sa gilid ng kakawyan kasama si Kapitan Tarok na hindi rin makapaniwala sa mga nangyari. Naniniwala po kung aswang talagang may gawa nun sa mga nicho. Kung di niyo po kayang gumawa ng paraan para huliin po ang nilalang na yun, ako po mismo ang kikilos. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, Emong. Kahit sabihin pa natin na aswang ang may gawa nito sa kanila, may maniniwala ba? Kahit nakita na nila ang mga nangyari. Hanggat walang nakikitang anyo ng aswang, hindi sila maniniwala sa atin. Kagaya na sinabi ko sa iyo, Emong, ako mismo ang gagawa ng paraan para mahuli ang nilalang na yon. Matagal na po itong nangyayari, hindi ba, Kapitan? Matagal na siyang namiminsala sa atin at ito ang pinakamalala sa lahat ng kanyang ginawa. Dahil pati ang mga dati ng patay ay ginagambala niya. Para siyang may matinding galit sa baryo natin, Kapitan. Parang hanggang langit ang galit niya sa inyo. Kung marami ang madadamay dahil sa galit ng nilalang na yun sa akin, mas pagbubutihin ko pa ang pagbabantay sa aking mga nasasakupan. Nagkakamali po kayo, Kapitan. Hindi niyo sila mapoprotektahan. Kailangan yung tulong ko. Pero kakailanganin ko muna ang tulong niyo, Kapitan. Kailangan ko ng maraming bawang. Sige. Hindi kita pipigilin sa mga binabalak mo. Tutulungan kita. Pero gagawin mo ito ng tahimik. Huwag mong ipapaalam kahit na kanino ang tungkol sa totoong dahilan ng ginagawa mo. Sinasabi niyo po bang walang dapat makaalam ng tungkol sa aswang? Paano po sila makakapag-ingat kung ganun? Mas lalong lalaki ang gulo kapag nalaman ng mga tao dito ang tungkol sa aswang. Mas mahihirapan tayo na hulihin sila.
Sige ho, Kapitan Tarok. Kung yan po ang gusto nyo, naiintindihan ko. Pagkatapos naming mag-usap, ay umuwi na rin ako sa bahay. Kinabukasan, ay dinala sa akin ni Kapitan Tarok ang isang sakong bawang. Ibinaon ko ang mga yon sa paligid ng kakahuyan at sementeryo. Maya-maya pa, ay may biglang dumating sina Rowan at Peter, kasama ang iba pang mga tanod. Malayo pa lang ay pinagtatawanan na nila ako sa pagdudukal ng lupa. Tumayo ako habang hawak ko ang itak. Tumingin ako sa kanila habang papalapit sila sa aking kinaroroonan. Kung ganon, ikaw pala naglalagay ng mga bawang sa paligid ng sementeryo, ha? Talaga palang nasisiraan ka na ng ulo, eh. Alam mo, Emong, hindi ako naniniwalang epektibo ang bawang na yan sa hayop na sinasabi ni Kapitan. Ano bang hayop ang pinagsasasabi nyo? Nagtatanim lang naman ako ng bawang, ah. Hindi mo kami manluloko, Emong. Alam namin na may inililihim kayo sa amin ni Kapitan. O baka naman, gusto mo pang tanggalin ko ang sobra sa iyong daliri para lamang umamin ka. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawanan sa aking paligid. Hindi pa sila nasiyahan. Binunot nila ang mga ibinaon kong bawang. Sinubukan ko silang pigilan, ngunit itinulak nila ako. Nang matapos sila sa panggugulo sa akin, wala akong imik na dinampot ang nagkalat na bawang sa lupa at ibinalik ang mga yon kung saan ko yon ibinaon. Pero hindi naging maganda ang dating nun kay Peter. Kaya naman, malakas niya akong sinipa sa tiyan. Lintik ka! Wala ka ba talagang sasabihin sa amin, ha? Hindi mo ba ipapaliwanag sa amin kung ano ang totoong nangyayari sa sementeryo? Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo, Peter. Anong walang alam? Anong pinag-usapan nyo kahapon ni Kapitan, ha? Sabihin mo sa amin! Aray, tama na, Peter, nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagtapat. Kasama ba yan sa pagiging tanod nyo, ha? Ang manakit ng tao na walang kalaban-laban sa inyo. Ang totoo, hindi naman ako nasaktan nang tamaan ako ng sipa ni Peter sa akin tiyan. Kailangan ko lang magkunwaring nasasaktan para tigilan niya ako. Pero dahil sa pagmamatigas ko na hindi sabihin sa kanila kung ano ang totoong nangyari, binugbog nila ako. Halos mamilipit ako sa labis na sakit ng aking katawan. Yan! May dahilan ka na para tigilan ang ginagawa mo. Siguro, paraan mo lang to, no? Para hindi ka namin paghinalaan. Pero ang totoo, ikaw naman talaga ang may gawa nun sa nangyari sa sementeryo. Di ba? Umamin ka na! At para hindi ka paghinalaan ng mga tao, idinamay mo pa talaga ang puntod ng walang silbi mong mga magulang. Huwag mong idamay ang aking mga magulang dito. Isipin mo na ang gusto mong isipin sa akin. Pero hindi sila namatay ng walang silbi. Namatay sila dahil sa pagliligtas nila sa buhay ni Kapitan Tarok. Ha! Kaya nga, di ba? Hanggang ngayon, kinakampihan ka pa rin na matandang yon. Kung hindi mo ipagtatapat sa amin kung anong pinag-usapan nyo, ako mismo ang aalam. Tara na nga mga kasama. Ituloy na natin ang pagroronda sa kakahuyan. Nakakabwisit lang ang pagbumuka ng taong to. Nakahiga ako sa lupa nang umalis sila sa aking harapan. Dahan-dahan akong bumangon at nahaplos ang aking tiyan. Tumayo ako at hinabol sila ng tanaw habang papasok sila sa kakahuyan. Pagsapit ng gabi ay hindi ako dinalaw ng antok. Kaya naman, bumangon ako at kinuha ang aking sombrero. Isinukbit ko rin ang aking itak sa aking bewang. Lumabas ako ng bahay para magtungo sa sementeryo. Bala ko nang magbantay roon. Ngunit pagdating ko, nakita ko ang pangkat ni Rowan at Peter. Naglilibot sila sa loob ng sementeryo. Kasama si Kapitan Tarok. May dala silang sulo, sibat at itak. Panay ang linga nila sa paligid.
kaya nagtago ako sa likod ng isang nicho. Talasan niyo ang inyong paningin at pakiramdam nang hindi na maulit ang mga nangyari kahapon. Bakit kailangan pa natin magbantay rito, Kapitan? Bakit hindi na lang si Emong ang hulihin natin? Siya naman talaga ang may gawa nito eh. Mag-iingat ka sa paratang mo, Peter, ah. Baka ikaw ang kasuhan ni Emong dahil sa paninira ng puri sa kanya. Magpasalamat ka dahil mabait ang taong yon. Dahil kung hindi, tiyak na may kalalagyan ka talaga. Sus, palagi nyo lang ipinagtatanggol si Emong. Kaya lumalaki ang ulo eh. Tama si Peter, Kapitan. Bakit po ba ang bait-bait niyo sa kanya? Wala naman siyang naitutulong sa inyo, di ba? Wala kayong alam. Kaya manahimik na lamang kayo. Sige na, magsikalat kayo at bantayan ang bawat paligid ng sementeryo. Ano ba kasing klaseng nila lang ang hinahanap natin? Pabihira naman, oo. Gabi-gabi na tayo nagbabantay dito sa sementeryo ah. Pero, wala naman tayong nauhuli at wala nagpapakita sa atin na kahit na ano. Kaya nga tayo nandito, hindi ba? Para maghanap. Sinundan ko ang mga tanod hanggang sa pagpasok nila sa kagubatan. Inayos ko muna ang aking sombrero bago ako nagpalipat-lipat sa mga puno para doon ay magtago. Maya-maya pa ay naririnig ko ang boses ni Kapitan Tarok. Sa unahan lang ang tingin. Maging alerto kayo sa paligid. Tignan ang lupa. Nahahakbangan. Pagkatapos magsalita ni Kapitan Tarok, nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko ang pag-angat ng lupa papalapit sa kinaroroonan ng mga tanod. Mabilis akong tumakbo para pigilan ang aswang na tangkang aatake sa kanila. Kapitan, may naririnig po akong kaluskos na para bang umaangat ang lupa. Maging alerto kayo sa paligid. Sa tingin ko, may makakasagupa tayo babangis na nilalang. Hindi na natapos ni Kapitan Tarok ang kanyang sasabihin nang tumambad sa kanilang paningin ang isang halimaw na kahawig ng isang bayawak. Lumitaw ito sa ilalim ng lupa. Umaangil ng malakas habang panay ang hampas ng buntot sa katawan ng mga puno. Mahaba ang mga pangil at kuko nito. Takot na takot ang mga tanod sa nakakakilabot na anyo ng aswang. Kapitan! Anong klaseng nilalang yan? Bakit halos kasing laki ng tao ang bayawak na yan? Hindi yan bayawak, kundi isang aswang na abwak. Mga kasama, atakihin siya na si Matt! Bilisan niyo! Hindi na nag-aksaya ng oras sina Peter at Rowan. Inatake nila ng sibat ang aswang na abwak, pero hindi tinatabla ng sibat ang makapal nitong balat. Kaya naman, bumakas ang takot sa muka ng mga tanod. Maya-maya pa ay may dalawa pang aswang ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Kaya naman, napuno ng sigawan ng mga tao ang buong paligid ng kakahuyan. Kanya-kanya sila ng takbo para tumakas. Habang ako naman ay katatapos lang makipaglaban sa unang aswang na nakita ko. Inilinga kong aking paningin at napansin ko si Peter. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatutok ang sibat sa aswang na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakangisi ang abwak habang tumutulo pa ang malapot nitong laway. Mabilis akong tumakbo para tulungan si Peter. Wag! Maawa ka! Wag kang lalapit! Wag kang lalapit! Saktong paglundag ng aswang papunta sa kinaroroonan ni Peter, ang pagsalubong ko ng taga sa leeg ng abwak. Pasadsad na bumagsak sa lupa ang aswang na abwak. Nilapitan ko siya at itinarak ko ang aking itak sa kanyang dibdib. Pinagdiinan ko pa yun ng gusto para matamaan ang kanyang puso. Nagkikikisay ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sino ka? Kung sino ka man, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Hindi ako nagsalita
Dahil ayokong makilala ako ni Peter. Tumango ako at inayos ko ang aking suot na sombrero. Akmasa nang lalapit siya sa akin nang marinig namin ang malakas na boses ni Rowan. Tulong! Tulungan niyo ako para kawa niyo na! Mabilis akong tumakbo, papalapit sa kinaroroonan ni Rowan. Sumunod sa akin si Peter at tumambad sa aming paningin ang abwak. Kagat nito sa braso si Rowan. Agad akong lumukso ng mataas at pagbagsak ko sa lupa. Saktong-sakto ang pagtaga ko sa batok ng abwak. Hindi tumalab ang aking armas. Kaya sa pagharap ng aswang sa akin, tinamaan ako ng kalmot sa aking braso. Pero gumanti ako ng taga sa braso ng aswang bago ito lumubog sa lupa para tumakas. Saka ko naman nahawakan ang aking kamay na nasugatan at mabilis na lumayo sa lugar na yon. Narinig ko pa ang boses ni Rowan habang tinatawag ako. Sandali, kaibigan! Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin! Hindi ko siya nilingon. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay. Kailangan magamot ko kagad ang sugat ko bago pa kumalat ang kamandag ng aswang sa aking katawan. Halos hindi lumapat ang aking mga paa sa lupa para lamang makarating kagad ako sa bahay. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, narating ko ang aking kubo at agad kong hinugasan ang aking sugat. Kinuha ko ang gasera at sinindihan ko yun. Pagkatapos, itinapat ko sa apoy ang talim ng itak. Yun ang ginamit ko para pasuin ang aking sugat. Nang sa ganun, ay mamatay ang lason at kamandag ng abwak. Sinugatan ko ulit ang kalmot sa aking braso, kaya nagmistulang hiwa yon mula sa itak. Halos mamilipit ako sa labis na sakit. Pawisan ang aking noo nang matapos ako sa paggagamot. Kinabukasan, usap-usapan ang ginawa kong pagliligtas kina Rowan at Peter. Ayon sa kanila, hindi nila nakilala ang lalaking tagapagligtas. Sakto, napagdaan ko ay napansin ako ni Kapitan Tarok. Oh, Emong! Papasok ka na ba sa trabaho ba? Opo. Dun po muna ako sa lumang sementeryo. Marami po kasing nasirang nicho kaya mag-aayos po ko ron. Ganun ba? O teka, alam mo na ba nangyari sa amin kagabi? Alam mo bang inatake kami ng aswang? Ibig niyo po ba sabihin? Alam na nila ang tungkol sa aswang? Akala ko po ba gusto niyo munang itago ang tungkol sa kanila? Wala na. Kusan lumantad ang mga aswang. Kaya wala na dahilan para iniman tungkol sa kanila. Kaya huwag ka magpapagabi sa daan, ha? Dahil lumban delikado. Opo, Kapitan. Dahil sa pag-uusap namin ni Kapitan Tarok, naagaw ko ang atensyon ng mga nagkikwentuhan na sina Rowan at Peter. Hindi sila nakatiis at lumapit sila sa aming kinaroroonan. Teka, bakit para yatang mahaba ang suot mong magga, Emong? May tinatago ka ba, ha? Wala akong tinatago, Peter. Sige po, Kapitan Tarok. Tutuloy na po ako. Saglit lang naman. Nagpapaalam ka na kagad Hindi pa nga ako tapos magsalita Patingin nga ako ng braso mo. Peter, ano na naman bang kalokohan dyan At pinaghiinitan mo na naman si Emong? Kapitan, may gusto lang naman po akong makita Akmasa nang lalapit si Peter sa akin nang pinigilan nito ni Kapitan Tarok. Pwede ba, Peter? Huwag mo na guluhin si Emong. Kung yan tapag mo ngayon ay ginamit mo kagabi, di sana may silbi ka. Kapitan, hayaan niyo na po si Peter. Bakit niyo po ba siya pinipigilan? Kung wala naman pong itinatago si Emong, bakit parang natatakot siyang ipakita ang kanyang braso? Di po ba? Bakit ba gusto niyo makita ang braso ni Emong, ha? Nung inatake po kasi ako ng aswang kagabi, tinamaan siya ng taga mula sa lalaking nagligtas sa akin bago siya nakatakas.
Malakas ang kutob ko na si Emong ay isang abwak. Kapag may sugat siya sa braso, ibig sabihin nun, isa talaga siyang aswang. Wala nang nagawa si Kapitan Tarok nang pagtulungan nilang itaas ang aking manggas. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanilang paningin ang sugat ko sa braso. Anak ng putya! Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang aswang na yun eh? Hindi, Peter. Nagkakamali ka. Anong pagkakamali ang sinasabi mo, ha? Ikaw ang nilalang na yun, hayop ka. Humanda ka. Sisiguraduhin ko na malalaman ng mga tao na isa kang aswang. Peter, pwede ba tumigil na kayo ni Rowan? Nasugatan si Emong dahil sa inyo. Pinagtripan niyo siya noong nakaraang araw, hindi ba? Pero, bago lang po ang sugat niya sa braso, kaya hindi kami maaaring magkamali. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Hindi si Emong ang aswang. Hala, sige na, Emong. Itago mo na ang sugat mo at baka maimpeksyon pa yan. Mabilis kong itinago ang aking sugat sa ilalim ng aking mahabang manggas. Saka ako nagmadaling humakbang. Ngunit biglang may dumating na isang lalaking may tulak na kariton. Punong-puno yun ng bote na may laman na tuba. Bili na kayo! Bili na kayo sa akin ng tuba! Nawala sa akin ang atensyon ng dalawa at nakangiting sumilay ang matamis na ngiti sa labi ng mga ito nang makita ang tuba. Bili na kayo! Nako, hindi kayo magsisisi kapag natikman nyo ang tuba ko. Tuba? Abay, saan ba gawa yan? Sa niyog po. Nako, masarap po ito, tatay. Baka gusto niyo po tikman. Nako matagal na akong tumigil sa pag-inom ng alak. Dati akong gumagawa ng tuba at sa tingin ko ay talagang masarap yan. Naku magkano naman po ang isang bote? Buena mano kapag bumili ka. Bilang unang suki, libre na ang isang bote. Kaya 50 na lang ang isang bote ng tuba. Naku, ang mura naman yan. Noong nakaraang araw bumili ako sa labasan, 100 ang isang bote. Ganito talaga kamura kapag nagsisimula pa lang. Sige na, bumili na kayo. May libreng tikim din. Mas lalong umaliwalas ang muka ng dalawa nang iabot sa kanila ng lalaki ang tig-isang baso ng tuba. Nang matikman ng mga ito ang lasa, ay hindi lang isa ang binili ng mga ito. Tig-apat pa. Maya-maya ay sa akin naman tumingin ang lalaki. Ikaw, bibili ka ba? Bagay ito sa'yo, kasi maputla ang labi mo. Hindi po ako umiinom ng alak eh. Pasensya na po. Nag-aalala ka ba na bumili sa akin dahil hindi mo pa ako kilala? Ako nga pala si Sado. Mang Sado na lang ang itawag mo sa akin. Sige na, Emong. Bumili ka na ng isa. Paminsan-minsan tumikim ka rin ng alak. Nang malinisan naman ang baga mo. Kapitan naman, ano naman po ang koneksyon nun sa paglilinis ng baga ko? Baka pagdukal ko po ng lupa mamaya limot ko na po ang north at saka south. Dahil sa sinabi ko, napatawa ng malakas si Mang Sado at pilit na iniabot sa akin ang alak. Sige na, tanggapin mo na ito ba? Ako na magbabayad yan. Napakabuti niyo naman pong kapitan. Parang sa tingin ko po mahalaga sa inyo ang binatang yan. Abay, oo naman. Para ko na siyang apo at anak. Siya ang naging alaga ko nang mamatay ang kanyang mga magulang. Hala, sige na. Bigyan mo na siya ng isang bote ng tuba at ako na magbabayad. Ang bait niyo, kapitan. Wala po ba kayong anak? Nako, kapag nakita po niya na magandang pagtrato niyo kay Emong, baka naman magselos siya. Wala akong anak. Hindi ako nag-asawa. Inialay ko na ang buhay ko sa pagsisilbi sa mga kababaryo ko. Ganun po ba? Dako maswerte naman po pala ang baryo ninyo. May isang punong barangay na kagaya nyo. Siya nga pala, Emong, heto na ang tuba. O sige,
Tutuloy na ako. Nang tinanggap ko ang bote, ay umalis na kagad si Mang Sado, habang si Kapitan Tarok naman ay biglang natigilan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kapitan, bakit po? Ha? Ay, wala naman. O sige na, itabi mo na ang tubak. Mamayang gabi mo na lang yan inumin nang maayos ang tulog mo. Napatingin siya sa gawi ni na Peter at Rowan na sinimulan lang inumin ang tuba at nakalimutan na ang tungkol sa akin. Sige na, Emong, umalis ka na habang hindi ka pa napapansin ng dalawang bokong na ito. Agad akong umalis sa lugar na yon para simulan ang aking trabaho. Madali ko naman natapos ang paghukay ng lupa, kaya maaga rin akong nakauwi. Pagdating ko sa bahay, ay agad kong itinabi ng maayos ang tuba. Pagsapit ng gabi, hindi ako dalawin ng antok. Naalala ko si Kapitan Tarok, kaya kinuha ko sa aking damitan ang itim kong sombrero at balabal. Naglagay rin ako ng balot sa aking kamay para itago ang aking mga daliri. Maya-maya pa ay lumabas na ako ng aking bahay. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan na gabi na halos hindi ko makita ang dinaraanan ko. Inilinga ko muna ang aking paningin sa paligid nang makasigurado ko na walang ibang tao na makakakita sa akin. Mabilis akong tumakbo papunta sa kagubatan. Sinundan ko ang bakas ng mga paa sa lupa. Ganon din ang liwanag mula sa sulo ng mga nagrorondang tanod. Pagsapit ko sa gitna ng kakawian, ay bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa boses ni Kapitan Tarok. Ay, Diyos ko po! Ano nangyayari sa inyo? Rowan, Peter! Bakit nyo kinakain ng hilaw na karne ng baboy ramo? Nanlaki ang aking mga mata sa aking mga narinig. Kaya mabilis akong tumakbo, papalapit sa kanilang kinaroroonan at pansamantalang nagtago sa likod ng puno. Pero mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang ginagawa ng dalawang tanod. Pinag-aagawan nila ang katawan ng baboy ramo. Takot na takot din ang mga kasama nilang tanod. Maging si Kapitan Tarok ay hindi rin makapaniwala sa nakikita. Peter! Akin na! Bitiwan mo ang laman loob ng baboy ramo na yan! Ano ba nangyayari sa'yo? Kapitan, tulungan niyo kami. Hindi namin mapigilan ang aming sarili. Naglalaway po kami sa lasa ng baboy ramo na to. Lumayo po kayo sa amin, Kapitan. Isama niyo na mga kasama natin mga tanod. Nakikiusap po ako. Baka kayo naman po masaktan namin. Sige na. Umalis na po kayo. Hindi ko kayo iiwan hanggat hindi ko naiintindihan kung bakit kayo nagkakaganyan. Sige na, Kapitan. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Muling ibinalik ni Peter ang pagkakasubsob niya sa katawan ng baboy ramo. Ganon din si Rowan. Ang ibang mga tanod na nakakita sa pangyayari ay agad na napasuka. Ang iba naman ay tumakbo at iniwan si Kapitan Tarok. Panay naman ang awat ng matanda sa ginagawa ng dalawa. Maya-maya pa ay biglang natigilan si Kapitan Tarok at napalinga siya sa paligid. Tara na! Umalis na tayo rito! Tigilan nyo na yan! Dariyan lang mga abuak! Bitiwan niyo kami. Huwag niyo kami pakialaman. Tumayo si Peter at sinamaan niya ng tingin si Kapitan Tarok. Maitim na ang paligid ng mga mata nito. Para bang wala na sa kanyang sarili. Maya-maya pa, biglang lumitaw sa likod ng matanda ang nakakakilabot na anyo ng abuak. Agad akong sumerko sa ere at inatake ang aswang. 2 taga kagad sa liig ang ginawa ko, kaya bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Nagulat naman si Kapitan Tarok sa biglaang paglitaw ko. Itinungo ko ang aking muka at hinarap ang aswang na muling lumubog sa lupa. Hinabol ko ito at itinarak ang talim sa lupa. Lumabas ang aswang. Inatake niya ako ng kagat pero naiharang ko ang aking itak. Sabay hila
kaya nasugatan ang kanyang bibig. Umangil siya ng malakas at gumanti sa akin ng suntok. Tinamaan ako sa leeg. Napaubo ako sa sobrang sakit. Bumagsak ako sa lupa at lumapit sa akin ang aswang. Masyado kang pakialamero. Pabayaan mo na ako sa baryong ito. Marami ka napapatay sa mga alagad ko. At ngayon naman, pati ba naman ang mga bago kong alagad, pakikialaman mo rin. Kung ganun, hindi ka lang pala basta aswang. Alam mo rin ang ginagawa mo kahit nasa inyo kang abwak. Oo naman, lahat ay naiintindihan ko at mayroong dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Eh ikaw, anong dahilan mo? At palagi mo akong pinakikialaman. Palagi mong inililigtas ang lintik na matandang yan. Marami akong dahilan. Dahil pinatay mo mga magulang ko, hayop ka. At wala kang karapatang manggulo sa baryo namin. Hindi ko kayo patatahimigin. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng katahimikan ng baryong ito. Pahihirapan ko ang magaling ninyong kapitan na nagtatago sa isang huwad na maskara. Pero ang totoo, hayop siya. Mabangis pa siya sa halimaw. Magsama-sama kayong lahat! Muling umatake ang aswang sa akin. Ngunit naiwasan ko ang kanyang kamao. Gumanti ako ng taga sa kanyang dibdib. At kitang-kita ko na naghilom kagad yun. Kaya napaatras ako. Sumugod siya sa akin habang nakangisi. Hinampas ako ng buntot niya. Kaya naman, tumalsik ako sa gawi nila Rowan at Peter na tuloy lang sa paglantak sa katawan ng baboy ramo. Kaya lang, bumagsak ako sa dugo ng hayop. Kaya ako naman ang inatake ni Rowan at Peter. Bitiwan yung lalaki yan! Rowan! Peter! Awat ni Kapitan Tarok na hindi pa rin ako nakikilala. Bumangon ako at pinagsusuntok ko sina Rowan at Peter. Napansin kong tuluyan nang nawala sa kanilang sarili ang dalawang tanod. Umalingaw-ngaw ang tawa ng abwak. Ganyan nga! Patayin niyo sila! Sige mga alagad ko! Lapain niyo ang matandang yan! Pati na ang pakialamerong yan! Sino ka? Para maggulo sa nasasakupan ko! Tanda! Ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Sino ka? Para alagaan at protekta ng baryong ito. Wala kang kwentang nilalang! Dala ng galit ni Kapitan Tarok. Sumugod siya sa kinaroroonan ng aswang. Subalit sinalubong ito ng kamao ng abwak. Bumagsak ang matanda sa lupa. Ako naman na nakikipagpambuno sa dalawa ay tuluyang pinabagsak ang mga ito. Nawalan ng malay sina Rowan at Peter. Kaya naman hinarap ko ang aswang. Sinugod ko siya, ngunit sinalubong niya ako ng saksak ng kanyang kuko. Tumama yun sa aking tiyan. Napaatras ako at nabitiwan ko ang itak. Naramdaman ko ang sakit ng aking sugat, pati ng pag-agos ng aking dugo. Mabilis na bumangon si Kapitan Tarok. Dinampot niya ang itak at isinaksak yun sa tiyan ng aswang. Nasaktan ito. Hindi pa nasiyahan ng matanda. Dinampot niya rin ang apoy at ipinaso niya yon sa mukha ng aswang. Dahil sa gulat ng abwak, muli siyang lumubog sa lupa para tumakas. Napaluhod naman ako sa lupa habang hawak ko ang aking tiyan. Sandali! Ebong! Ikaw ba yan? Tinanggal ko ang aking sombrero at nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang aking muka. Mas bumakas ang takot sa anyo niya nang makita niya ang sugat ko sa aking tiyan. Diyos ko! Halika! Ilagay mo sa aking balikat ang iyong braso at aalalayan kitang maglakad. Pero Kapitan, paano po sina Rowan at Peter? Ligtas na sila rito. Bukod na takot ng aswang na yon. Saka hindi sila sasaktan ng aswang dahil narinig kong
bago niyang alagad si Rowan at Peter. Kaya halika na, bilisan mo tumayo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wala kaming inaksayang oras. Lalo pa, at nararamdaman ko ang pamamanhid ng aking katawan dahil sa kamandag ng abwak. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, bahagya ko nang hindi maihakbang ang aking mga paa. Kapitan, hindi ko na po kaya. Tiisin mo ang sakit. Malapit na tayo. Ayan na, konting hakbang na lang. Malapit na tayo sa bahay ko. Bahay niyo? Ibig sabihin, may bahay kayo sa gitna ng kagubatan? Oo, kaya bilisan mo na. Para maagapan ko ang pagdurugo na sugat mo. Baka maubusan ka na ng dugo. Ilang sandali lang ay narating namin ang kinaroroonan na maliit na bahay ni Kapitan Tarok sa gitna ng gubat. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay at iniupo ako ni Kapitan Tarok sa katre. Sinira niya ang aking damit. Inalis niya ang balabal ko sa aking katawan. Ang sulo niya ang ginamit na pangpaso sa aking itak at nagulat ako dahil alam din ng matanda ang pamamaraan kung paano papatayin ang kamandag at laso ng abwak sa aking sugat. Hindi ko alam na ikaw palang madalas na nagliligtas sa buhay ko at sa mga kasama ko. O heto, kagatid mo sa kanayan para mapigilan mo ang sakit sa gagawin ko. Kinagat ko ang matigas na sanga ng kahoy habang ang pawis sa aking noo ay umaagos sa aking muka dahil sa labis na sakit ng pagpaso ni Kapitan sa aking sugat. Pagkatapos ay hiniwa niya yon para paduguin ulit. Maya-maya pa ay bumagsak ako sa katre at naramdaman ang abnormal na paggalaw ng aking katawan. Naramdaman ko ang dalawang tuhod ng matanda sa aking dalawang braso para pigilan ang pagkawag-kawag ng aking mga kamay. Mahirap pigilan ang sakit mula sa kuko ng mga aswang na abwak. Pero kailangan mo magpakatatag. Alam ko, marami kang gustong itanong. Ako rin, marami rin akong gustong malaman kung bakit humantong ka sa ganito. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagtigil ng aking pagkikisay. Halos maputol ang kahoy sa aking bibig dahil sa pagpipigil ko ng sakit. Pagkatapos ay ibinangon ako ni Kapitan Tarok. Tinanggal niya ang kahoy sa aking bibig at nagpunit siya ng tela sa laylayan ng aking damit. Itinali niya yon sa aking tiyan, saka nang hihinang napasandal sa dingding ng bahay. Matagal ko nang alaman tungkol sa mga abwak. Hindi ko lang napigilan ang unti-unting paglitaw nila. Hanggang sa makarating na rin sa mga tao ang totoong nangyayari. Indikasyon yon na parami na ng parami ang mga aswang na abwak. Nakita ko po kanina ang isang kakayahan ng aswang. Naghilom po ang sugat niya mula sa aking itak. Paano po sila mauubos kung wala po sandatang makakapatay sa kanila? Pinuno lamang ng mga aswang ang may ganong kakayahan. Kaya ang iba niyang alagad ay kayang patayin ng pangkaraniwang sandata lamang. Dahil hindi naman talaga sila tunay na ganap na aswang na abwak. Ginawa lang silang aswang ng pinunong nakalaban natin kanina. Paano ko po siya mapipigilan, Kapitan? Paano ko po siya mapapatay? Hanapin mo ang mahiwagan sandata. Tumingin sa akin si Kapitan Tarok. Pagkatapos ay huminga muna ng malalim. Mabagis at malakas ang pinunog yon. Kitang-kita ko rin ang matinding galit sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, sa akin talaga siya galit. Ako ang puntirya niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo ang isang lihim na sandatang matagal nang nawawala. Pag-aari yun ng iyong ama na si Alejandro.
Isa siyang dating manunugis na mga aswang. Utang ko sa kanya ang buhay ko dahil sa pagkakaligtas niya sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin ng bagay na yan, Kapitan Tarok. Sa dami po ng ginawa niyo para sa akin, masasabi ko pong wala kayong kailangan tanawin na utang na loob kay tatay. Hindi yon ganon kadaling kalimutan. At sa mga nakita at natuklasan ko sa iyo kanina, sa tingin ko, ikaw ang nagmana sa kanya sa husay pagdating sa pakikipaglaban. 10 taong gulang pa lang po ako nang magsimula po akong maghanap ng aswang para ipaghiganti ang aking mga magulang. Matagal po akong nagsanay. Alam ko, pero hindi ko alam na palihim kang naghahanap ng mga aswang. Kapitan Tarok, gusto ko pong mahanap ang sandata ni tatay. Kung ganon, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Kakailanganin mo munang maghuli ng busang. Hintayin mo ang pagsikat ng araw at pagsabay ng ulan. Kapag natapos na ang ulan, lilitaw ang isang baghari. Kapag nakita mo yon, baybayin mo ang dulo nun. Pagkatapos, ihagis mo ang musang. Kung saan pumatak ang paa ng musang, doon nakabaon ang mahiwagang tridente. Kailangan mo yung hukayin. Ano ho? Tridente? Oo, tridente. Isang kakaibang sandata na merong 3 talim sa dulo. May mutya ng bata ng busang ang hawakan doon. Yun ay may kakayahang magtanggal ng hawa ng aswang at kayang pumatay ng mabangis na abwak. Mahirap ang paghahanap sa sandata na yon dahil kakailanganin mo ang matinding focus. Kung ganun, magagamit ko rin po yun para matulungan si Rowan at Peter para matanggal ang hawa ng aswang sa kanila. Hindi lang yun ganun kadali. Kailangan malaman kung anong uri ng sangkap ang ginamit sa kanila para mahawa sila ng aswang. Tulungan mo ko, Emong. Hindi ko kakayanig mag-isa. Handa po akong tumulong, Kapitan Tarok. Kailangan ko lang pumahanap ang mahiwagang tridente ng aking ama. Pagkatapos akong gamutin ni Kapitan Tarok, nanatili pa ako sa bahay niya sa Kakahuyan. Magmula rin ng gabing yun, nabalitaan ko ang patuloy na paghahanap ni Rowan at Peter sa hilaw na karne ng baboy ramo. Palihim ko silang binabahugan ng pagkain para lamang hindi sila tumikim ng karne ng tao. Pagkalipas ng ilang linggo na pamamalagi ko sa bahay ng matanda, nakahuli ako ng musang na magagamit ko para mahanap ang mahiwagan sandata ng aking ama. Pagkatapos, naghintay ako sa paglitaw ng magkasabay na init at ulan. Isang araw, pasado 12:00 ng tanghali, bumuhos ang ulan. Napabalikwas ako ng bangon at nagtungo kagad sa labas. Ayos! May ulan at init na musang. Pagkakataon na natin ito. Ito ng tamang oras para sa paglitaw ng baghari na siya magtuturo sa atin sa kinilalagyan ng nakabaon na tridente. Kapag nahukay at natagpuan mo na sa data, lilitaw ang maraming aswang para agawin sa iyo ang tridente. Napalingon ako sa akin likuran nang makita si Kapitan Tarok na may dalang pagkain. Ito na ang pagkakataon mo, Emong. Lumitaw na ang baghari. Bilisan mo ang paghanap. Nagtataka na rin si Rowan at Peter dahil matagal ka na nilang hindi nakikita. Iniisip nila na ikaw talaga ang aswang. Huh? Wala silang kaalam-alam na sila talaga ang aswang. Oo, Emong. Nawawala sila sa kanilang sarili kapag nagugutom sila sa hilaw na karne. Sana nga ay gumaling na sila. Nahihirapan na ako sa pagprotekta sa kanila. Sige po, Kapitan Tarok. Aalis na po ako. Sinuong ko ang malakas na ulan. Dala ang musang. Mabilis akong tumakbo habang nakatingala sa langit. Hindi nagtagal. Natagpuan ko rin ang dulo ng baghari. Hindi na ako nag-aksaya ng oras.
Inihagis ko sa ere ang musang at sa pagpatak niya sa lupa, bumaon ng kanyang kuko malapit sa puno ng balete. Agad akong yumuko. Nagdukal ako ng lupa gamit ang itak. Halos tumagal yun ng 2 oras bago ko nahanap ang mahiwagang tridente. Hinawakan ko yun, saka napatingin sa gawin ng musang na biglang tumakbo papalayo sa akin. Naramdaman ko ang pagpasok ng malakas na enerhiya sa aking katawan. Nagkikisay ang aking katawan, kasabay ng paglitaw ng malakas na liwanag sa hawakan ng sandata. Gumapang yon sa aking mga kamay at lumabas sa aking mga mata. Aray! Ano nangyayari? Bakit marami akong naririnig na ingay sa paligid ko? Pagkatapos ay nakikita ko na malinaw ang kakahuyan. Diyos ko! Ang mga kuko ko humahaba rin at hindi ko mabitiwan ang sandatang to. Pinagmasdan ko ang tridente. Habang nasa kamay ko yon, biglang lumiwanag ang sandata at humaba ang talim nun. Grabe! Ang astig naman ng tridenteng to! Itinuon ko yun sa lupa at walang kahirap-hirap na nakaahon ako mula sa hukay. Magaan din ang aking pakiramdam na parabang kasing gaan ng papel. Ilan lamang yan sa mga tataglayin mo. Magiging kasing bilis ka rin ng musang kapag tumatakbo. Napatingin ako sa gawi ng bagong dating na si Kapitan Tarok. Hindi na ako nakapagsalita nang mula sa kakahuyan lumitaw ang maraming aswang na abwak. Lahat sila ay umaangil ng malakas habang nakatingin sa aking kamay. Simulan mo na ang laban. Gawin mo ang lahat para hindi nila maagaw ang iyong sandata. Nasa batok ang kanilang kahinaan. Sige na, patayin mo silang lahat. Biglang umatake sa amin ang mga aswang. Mabilis akong sumugod pasalubong sa kanila. Bigla akong tumalon ng mataas at pinuntirya ko ang kanilang batok. Meron akong isang tinamaan na nagkakakawag na parabang nakukuryente. Bumagsak siya sa lupa at nanlaki ang aking mga mata sa epekto ng talim sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naagnas hanggang sa malusaw at naging puting likido. Kung ganun, ito pala ang epekto ng sandata sa katawan ng mga aswang na abwak. Muli akong umatake sa mga kalaban na biglang natigilan sa aking ginawa. At kahit nagtatago sila sa ilalim ng lupa, ay naaabot sila ng talim ng aking tridente. Pinagsasasaksak ko sila ng aking sandata hanggang sa maagnas ang kanilang katawan at matunaw. Saka ko lang nakita ang mga bawang na ibinaon ko noong nakaraang linggo. Hindi sila naaapekto ng bawang, Ebong. Tanging tridente lang talaga ang makakapatay sa kanila. Mabilis kong napatay ang mga aswang na abwak. Habol ang hininga na inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Saka itinaas ang aking tridente at umikli ang talim nun. Hanggang sa pwede ko nang itago sa aking bewang. Nagkatinginan kami ni Kapitan Tarok bago niya ako sinamahang umuwi sa bahay. Nagulat ang mga tao sa biglang paglitaw ko, lalo na sina Rowan at Peter. Nakakaiba ang itsura ng mga mata. Tignan mo nga naman ang swerte. Matagal-tagal ka na rin naming hindi nakikita. Magmula nang makita namin ang sugat mo sa braso. Huwag na kayo maggulo, Ebog. Pagod siya. Siya ang katulog ko sa pagroronda habang wala kayo. Hindi ako naniniwala kasama niyo sa pagroronda. Ang duwag na aswang na yan. Hindi siya aswang. Kaya tumigil na kayo. Halika na, Emong. Umuwi na tayo. Pinili kong wag magsalita dahil ayokong magsimula ng gulo. Lalo na at halos lahat ng mga tao na naroroon ay sa akin nakatingin. Pagkatapos akong maihatid ni Kapitan Tarok sa bahay, naghanda naman ako ng mga tulis na kawayan
na ilalagay ko sa mga patibong na gagawin ko. Pagsapit ng gabi, nagtungo ako sa kakawayan. Pinasan ko ang mga pinatulis na kawayan at nagdukal ng lupa. Maingat kong ibinaon ang mga kawayan doon. Maya-maya pa ay dumating sina Rowan at Peter. May dala silang sulo. Lumapit sila sa akin at nagsimula na naman sa panggugulo. Nako! Pambihira talaga! Hanggang dito ba naman ay nakakarating ka sa pagdudukal ng lupa? Talaga palang balak mo na kaming palitan sa trabaho, ano? Tumutulong lang ako sa inyo. Hindi ko kayo pinapalitan. Itigil mo na nga yan. Hindi kami naniniwalang tumutulong ka lang. Palabas mo lang to para hindi ka namin paghinalaan. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Basta ako, ginagawa ko lang kung ano ang tama. Ah! Tama pala, ha? Isa-isa nilang sinira ang ginawa kong patibong. Sinubukan ko silang pigilin, ngunit sinuntok nila ako sa muka. Hoy! Emong Luya! Ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Siya nga naman. Nakakaistorbo ka lang dito eh. Tsaka, kung ginagawa mo ito para magpapansin kay Kapitan, pues wala siya rito. Kaya bumalik ka na sa inyo at matulog ka na lang. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng dalawa habang tuloy lang sila sa pagsira sa mga ginawa kong patibong. O ano? Hindi ka ba talaga aalis, ha? Gusto mo bang masaktan? Iniangat ni Peter ang kanyang kamao para sana suntukin ako. Ngunit mula sa akin likuran, biglang lumitaw si Mang Sado. Sinalo niya ang kamay ni Peter, sabay tulak. Wala na ba talaga kayong konsensya? Pagkatapos ng ginawang tulong sa inyo ni Emong, ito pa ang igaganti niyo sa kanya? Huwag kang makialam dito, ha? Hindi ka pa ba nadadala sa ginawa namin sa inyo nakaraang araw, ha? Teka, bakit ka ba nandito? Bakit hindi ka nalang maglako ng tuba at dalang kami rito? Para ano? Para basagin niyo ulit ang paninda ko kapag hindi ko kayo nabigyan ng alak? Sinira na ninyo ang paninda ko. Tsaka nandito ako para tumulong. Hindi kagaya nyo na wala nang ang silbi. Pasaway pa. Ano ka mo? Tol, tama na yan. Pabayaan na lamang natin magsama ang dalawang talunan at mga duwag na yan. Halika na. Umalis na tayo rito. Inumin na lang natin ang natitira kong tuba. Nang mawala sila sa aming paningin, ay tinulungan ako ni Mang Sado sa paglalagay ng mga patibong. Pati pala kayo, pinagtripan din ang dalawang yun. Tama ka. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ewan ko kung bakit tinahayaan ni Kapitan na magkaroon siya ng ganyang klaseng mga tanod. Mangyaring mabait po kasi masyado si Kapitan Tarok. Mabait? Sobrang bait pala niya sa paningin mo, no? Bakit po, Mang Sado? Ha? Wala naman. May naalala lang kasi akong isang tao na merong malaking pagkakautang sa akin. O siya, paano? Tapos na ako maglagay ng patibong. Tara na. Umuwi na tayo. Pagkatapos naming mailagay ang mga patibong, umuwi na rin kami kagad. Nang maghiwalay kami ni Mang Sado, ay hindi naman ako kagad dinalaw ng antok. Lumipas pa ang maraming araw. Walang aswang na nagparamdam. Para bang alam na meron kaming inihandang patibong sa paligid. Ngunit isang gabi, nagkaroon ako ng hindi inaasahang bisita. Si Kapitan Tarok. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay ko. Oh, Kapitan Tarok, ano po nangyayari? Bakit bigla po kayo napasugod dito sa bahay? Palala na ng palala ang mga nangyayari kina Rowan at Peter. Kailangan na natin kumilos. Kanina, buntik na nilang atakihin ang isang batang babae. Mabuti na lang at nakita ko sila at naigapos ko agad. Ang masaklap pa sa nangyayari, hindi nila natatandaan ang ginagawa nila. Sa tingin ko, may barang aswang sila.
Ano ho? Barang aswang? Ano pong ibig yun sabihin? Mambabarang ang may gawa doon sa kanila. Malakas ang kutob ko na nagsimula ang lahat dahil sa tuba na binili nila doon kay Sado. Teka. Sinasabi niyo po bang si Mang Sado po ang pinuno ng mga aswang? Hindi pa ako sigurado. Pero sa tingin ko, ang tuba na nainom nila ay isa sa pangunahing sangkap para mahawa sila ng aswang. Kailangan kong bumili ng tuba kay Sado para malaman ko kung totoo ang mga hinala ko. Teka, ano po ba ang binabalak niyo? Gamitin mo ang tridente. Sugatan mo sila sa kanilang braso at ang dugo ay ipatakbo sa tuba. Saka natin ipapainom sa kanila. Sa ganung paraan, matatanggal natin ang barang aswang sa dalawa. Teka, naalala ko po na meron po kayong biniling tuba para sa akin. Itinago ko ho. Sige, akin na. Mabuti naman at hindi mo pa ininom. Mabilis akong nagtungo sa aking aparador at kinuha ang isang bote ng tuba. Ito po, Kapitan Tarok. Magaling. Kailangan lang natin madala sina Rowan at Peter dito para sa gagawin nating paggagamot sa kanila. Tumango ako bilang tugon. Ngunit bigla naming narinig ang malakas na angil mula sa labas ng bahay ko. Nagkatinginan kami ni Kapitan Tarok at kanya-kanyang silip sa siwang ng bintana. Hindi na tayo mahihirapan sa pagdadala natin dito kina Rowan at Peter dahil narito na sila. Sa tingin ko, nararamdaman nila ang sandata mo, pati na ang amoy ng tuba. Mas malala pa sila sa inaasahan ko. Kakaiba ng kanilang itsura at malakas na rin dahil nagawa nilang sirain ng gapos nyo sa kanila. Anong gagawin natin ngayon, Ebong? Haharapin ko na po sila. Maganda po kayo ng panggapos. Ikukulong po natin sila sa bahay ko. Sige, mag-iingat ka lamang, Emong. Mabilis akong lumabas ng bahay. Ipinakita ko sa kanila ang aking sandata na biglang humaba ang talim. Natigilan ang dalawa at umangil ng malakas. Sabay takbo pasugod sa aking kinaroroonan. Sige, lumapit kayo! Ito ang kailangan nyo, hindi ba? Pinaikot ko sa ere ang tridente. Pagkatapos ay iniwasan ko ang pag-atake ng dalawa. Pinalo ko sila ng hawakan ng tridente. Tumama yun sa kanilang dibdib. Yumayanig ang kanilang katawan kapag tinatamaan ko sila ng aking sandata. Ginawa ko ang lahat para hindi sila masugatan. Kailangan ko lang bawasan ang kanilang lakas. Ilang beses ko pa silang pinalo hanggang sa bumagsak sila ng pasadsad sa lupa. Kapitan! Gawin niyo na! Mula sa pintuan, lumabas ang matanda dala ang lubid. Mabilis naming iginapos ang dalawa at ipinasok namin sila sa loob ng aking bahay. Doble ang tali nila habang panay ang kanilang pag-angil at pagpupumiglas. Inihanda ko ang aking tridente. Saka ako nag-alala na napatingin sa gawi ni Kapitan Tarok. Kapitan, sigurado po ba kayo? Nagagana po itong naiisip nyo? Oo, magtiwala ka lang sa akin, Ebong. Dati na akong gumagamot ng may ganyang kondisyon. Sige na, sugatan mo na sila sa braso habang inihahanda ko itong tuba. Nag-aalala po kasi ako na baka maagnas ang katawan nila kapag nasugatan ko sila sa braso. Hindi yun mangyayari dahil hindi pa naman sila ganap na buwak. Isa pa, nasa batok ang kanilang kahinaan. Kaya sige na, alam ko kung anong ginagawa ko. Wala na akong nagawa, kundi ang sundin ang utos ni Kapitan Tarok. Una kong sinugatan sa braso si Rowan. Kitang-kita ko ang pagpatak ng kanyang dugo sa baso na may lamang tuba. Ganon din ang ginawa ko kay Peter. Kanya-kanya silang pagpupumiglas at pag-angil dahil sa sakit. Pilit nila kaming sinusunggaban ni Kapitan Tarok. Heto ang baso.
ipainom mo kay Rowan. Ako naman na magpapainom ng tuba kay Peter. Pagkatapos, sundan mo ang aking bibig kasing orasyon para matanggal ang barang aswang sa kanilang katawan. Sinunod ko lahat ang iniutos ni Kapitan Tarok. Nang mainom nila ang tuba, ay unti-unting nawala ang pangingitim sa kanilang mga mata. Nagkikikisay rin ang kanilang katawan at sinabi ni Kapitan Tarok na normal lang daw ang ganung pakiramdam kapag umiepekto na ang tuba at orasyon. Habang ginagamot natin sila, mararamdaman din ng bumarang sa kanila ang sakit na nararamdaman ni Rowan at Peter. Kaya natitiyak kong kikilos siya at hahanapin niya ang dalawang ito para malaman kung sino ang nagtatanggal ng barang aswang sa katawan ng kanyang mga alagad. At hindi po magtatagal, hahanapin din po niya kayo. Tama ka. Dahil ang totoo, sa akin talaga siya galit. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit gano'n na lamang ang galit niya sa akin. Ano kaya ang dahilan? Wala po ba kayo naaalala na taong may galit po sa inyo? Wala. Dahil ang nag-iisang tao na galit sa akin ay matagal ng patay. Kaya imposible. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Kapitan Tarok, habang ako naman ay nakatingin kina Rowan at Peter na biglang nawalan ng malay. Kinabukasan, nagkamalay sina Rowan at Peter. Nagulat ang mga ito nang magising sila sa bahay ko. Kaya naman, ipinagtapat na sa kanila ni Kapitan Tarok kung ano ang totoong nangyari. Yan ang buong katotohanan. Sa kabila ng kasamaan nyo kay Emong, siya pa ang nagligtas sa inyo ng maraming beses. Binantayan niya kayo. Siya rin ang nagbigay sa inyo ng pagkain ng mga panahong nasa ilalim pa kayo ng barang aswang. Ginawa niya ang lahat para hindi kayo tumikim ng karne ng tao. Diyos ko, patawarin mo kami, Emong, ha? Malaki ang nagawa namin pagkakamali sa'yo. Ako rin, Emong. Patawad. Pangako, magbabago na kami. Mas pinili pa rin namin ni Kapitan Tarok na huwag ipaalam sa kanila ang tungkol sa isa ko pang pagkatao at ang tungkol sa akin sandata para na rin sa kaligtasan ko. Hinayaan ko na isipin nila na ako lamang ang gumamot sa kanila. Tinatanggap ko ang paghingi niyo ng tawad. Mula ngayon, sasama na ako sa inyo sa pagpapanatili ng kaligtasan sa baryo natin. Magmula ngayon, ay mapapabilang na si Emong sa mga tanod ko. Umaasa ako na gagawin niyo ang lahat para mapanatili ang kaligtasan ng ating mga kababaryo. Pagkatapos naming magkasundo, ay nagpaalam na sa akin sina Rowan at Peter at Kapitan Tarok na uuwi muna sila sa kanilang mga bahay. Pagsapit ng hapon, ay nagulat ako sa biglaang pagdating ni Mang Sado. May dala siyang kariton na puno ng tuba. Kinabahan ako dahil marami ng bawas yon. Nangangahulugan na marami na rin ang binigyan nito ng tuba. Mas lalong dadami ang kanyang alagad pag nagkataon. Sinikap kong magkunwari na wala akong alam tungkol sa kanya. Mang Sado, ano pong ginagawa niyo rito? Aalokin sana kita na bumili ng aking tuba. Ikaw na lang kasi ang hindi pa bumibili sa akin eh. Inalok niyo na po ba si Kapitan Tarok at ang dalawa niyang tanod? Nako, hindi pa. Dito kasi ako dumiretso eh. Ganun po ba? Sige po, bigyan niyo po ako ng 2 bote ng tuba. Talaga? Nako, buena mano ka ngayong araw. Paano pong naging buena mano eh? Marami na po ang bawas sa mga bote ng tuba na inaalok niyo. Naku hiningi kasi ng mga tambay sa kanto ang ibang bote ng tuba. Hindi naman ako makatanggi dahil mga lasing na. Kaya heto, ngayon pa lang ako kumikita. Heto na ang tuba mo. Maraming salamat sa iyo, Emong. Inabot sa akin ni Mang Sado ang 2 bote ng tuba.
Ganon din ang aking bayad. Agad kong napansin ang simpleng pagtingin niya sa aking bewang. Kasabay nun ang pag-iinit ng tridente sa aking likuran. Nakasuksok yun sa ilalim ng aking pantalon. Sige, Emong. Tutuloy na ako. Bago umalis si Mang Sado, ay napansin ko siyang sumulyap sa loob ng aking bahay. Sa kanya itinulak ang kanyang kariton at umalis. Pagsapit ng gabi ay sama-sama kaming nagronda. Inuna namin sa baryo. Pagkatapos ay sa kagubatan. Pero pagkalipas ng 1 oras naming paglalakad, bigla kaming sinalakay ng mga abwak. Lumitaw sila mula sa ilalim ng lupa at nakaharang sa aming daan. Umangil sila ng malakas at sabay-sabay na umatake pasugod sa aming kinaroroonan. Inilabas ko ang aking tridente at iniikot yon sa ere. Kasabay ng paghaba ng talim nito ay mabilis akong tumakbo. Sinalubong ko ang kanilang pag-atake. Kitang-kita ng mga kasama ko kung paano kong pinatay ang mga aswang. Magaling ang ginawa mo, Emong! Hanep! Ang galing mo, Emong! Rowan! Sa likod mo! Sabay-sabay kaming napatingin sa likuran ni Rowan. Maaga pa akong kumilos. Mataas akong tumalon. Pagbagsak ko, diretso ang pagtara ko ng talim sa batok ng abwak. Bumagsak ito sa lupa, kasunod ng biglang pag-agdas ng katawan nito. Lumiwanag ang aking paningin. Natanging ako lang at ang mga aswang ang nakakakita. Maya-maya pa, may dumating na isa pang aswang. Umakyat ako sa puno na parabang kasimbilis ako ng musang. Pagdating ko sa dulo, tumalon ako habang nakatutok ang talim sa batok ng abwak. Sa isang iglap, napatay ko ang aswang. Nang makabawi ako ng lakas at lumapit sa aking mga kasama, ay hindi kagad sila nakapagsalita. Natulala sina Rowan at Peter, habang si Kapitan Tarok naman ay bakas sa muka ang tuwa. Ikaw ba talaga yan, ha, Emong? Paano naging mahusay ka sa pakikipaglaban? Pambihira! Kung pinatulan mo pala kami noong mga panahon na ginugulo ka namin. Ay, Chuck, na may paglalagyan pala kami sa'yo. Pero hindi ako ganong klase ng tao, Rowan. Kaya hinayaan ko lamang kayo. Ang totoo yan, isang manunugis ng aswang si Emong. Hindi ko na sana ipagtatapat sa inyo ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Kaya lang, nasaksiyan nyo na kung gaano siya kahusay sa pakikipaglaban. Sinasabi niyo po bang si Emong, ang lalaking nakasombrero na nagligtas sa amin nang minsan kaming sinalakay ng mga aswang? Tama ka, Rowan. Siya nga ang nagligtas sa inyo. At ang sugat niya sa braso nang minsan pagbintakan niyo siya na isa siyang aswang ay nakuha niya sa kalmot ng abwak. Kaya lang naman nagmukhang sugat yon na galing sa itak dahil kinailangan niyang sugatan ulit ang kanyang sugat para pasuin at patayin ang kamandag ng abwak. Diyos ko, ang laki pala talaga na naging kasalanan namin sa'yo, Emong. Patawarin mo kami. Hindi namin alam ang naging sakripisyo mo para sa amin. Wala na sa akin yun. Ang mahalaga, ligtas kayo. Hayaan mo, Emong. Balang araw, makakaganti rin kami sa'yo ng utang na loob. Pero sa ngayon, tutulungan ka namin na walang makakalam sa totoo mong pagkatao para na rin sa kaligtasan mo. Ay, nako. Hindi ko alam na darating ang sandali na magkakasundo rin kayong tatlo. Hala, sige na, dating gawin. Umalis na tayo. Mabilis naming nilisan ang lugar na yon at dumiretso sa aking bahay. Magmula nang umanib ako sa kanila sa pagroronda, ang bahay ko na ang ginawang pulungan ni Kapitan Tarok. Kinabukasan, kasalukuyang kaming naghahanda sa gagawin naming patibong para sa mga aswang. Ipinagtapat din namin kina Rowan at Peter. Nakilala na namin ang pinuno ng mga aswang. Hayop siya. Demonyo siya. Humanda talaga sa amin ang mangsado na yan. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa amin.
Hindi lang yun ang inaalala ko. Natatandaan ko. Nakabisado niya na ang kinalalagyan ng mga patibong. Anong gagawin natin? Kailangan ng iba yung paghahanda. May maglilipat ng patibong at may maghihikayat sa ating mga kababaryo na magsipaghanda para sa napipintong pagsalakay ng mga aswang na abwak. Natitiyak ko po na pagkatapos nating mapatay ang mga alagad ni Mang Sado, aatake siya sa mga tao. Maging sa inyo, Kapitan Tarok. Nakahanda ako, Ebong. Ako na bahala sa mga tao. Panahon na para lumaban sa mga aswang na abwak. Pagkatapos ng aming pagpaplano, inilipat namin ang mga patibong sa mga lugar na hindi pa alam ni Mang Sado. Naglagay lang kami ng palatandaan. Pagsapit ng gabi, lumitaw rin ang bilog na buwan, kaya hindi kami nahirapan sa pagroronda. Habang tinatahak namin ang mabatong kalsada, ay nagbukas ng usapan si Rowan. Sa tingin mo, Emong, sasalakay ang mga aswang ngayong gabi? Oo, dahil bilog ang buwan. Kaya mag-iingat kayo. Ikaw rin, Emong. Mag-iingat ka. Teka, kumusta na kaya si Kapitan Tarok? Nasabihan na kaya niya ang mga tao? Siguro naman, dahil nakita mo naman ang kanilang mga bahay. Lahat ay nakasarado na at walang makikitang tao na nakatambay sa labas, maliban sa ating tatlo. Ay, nako. Kinakabahan ako sa kakaibang katahimikan ngayong gabi, ah. Para bang may masamang mangyayari sa atin? Kung malakas ang pananalig mo sa Panginoong Diyos, walang mangyayaring masama sa atin. Ililigtas niya tayo sa lahat ng oras. Maya-maya pa ay sumulpot sa unahan ng aming daan sina Kapitan Tarok. Kasama niya ang kanyang 8 tanod. May mga dala silang sulo at sibat. Tayo na mga kasama. Handa na ang lahat. Simulan na natin ang pagroronda. Mga kasama, sikapin nyo na huwag masugatan mula sa kagat at kalmot ng aswang. Tandaan nyo lahat. Ako ang haharap sa pinuno ng mga aswang na abwak. Kayo ang saalagad niya. Nasa batok ang kahinaan ng mga aswang na abwak. Kaya gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para maubos na silang lahat. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming maglakad papasok sa loob ng kagubatan. Mabilis kong itinaas ang aking kamay nang marinig ang pamilyar na tunog sa paligid. Humanda kayo. Nasa paligid na natin sila. Magsikalat kayo! Nagsikalat ang aking mga kasama. Ako naman ay mabilis na umakyat sa puno ng nyog. Pinanood ko ang galaw ng paligid. Malakas akong sumigaw nang mapansin ko kagad ang pag-angat ng lupa papunta sa kinaroroonan ni na Kapitan Tarok. Mabilis akong tumalon. Hawak ang aking tridente. Saktong pagbagsak ko, itinara ko ang talim nun sa lupa. Lumitaw ang aswang dahil tinamaan ko siya ng saksak sa likod. Nagwala ang abwak at inatake niya ang mga tanod. Lumipad ang mga sibat mula sa kanila. Sinundan ko ng pagsaksak sa kanyang batok. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang mas ibaon ko pa ang talim sa batok niya. Pilit niyang tinatanggal ang tridente. Binunot ko ang aking sandata sa kanyang laman. Nahulog siya sa patibong. Nagkikisay at natunaw ang kanyang katawan. Mga kasama! Nariyan na silang lahat! Sabay-sabay na silang umaatake sa atin! Nang tumingin kami sa paligid, ay isa-isang lumitaw ang mga aswang sa palibot ng aming kinatatayuan. Diyos ko! Hindi ko inaasahan na ganyan na pala sila karami ngayon! Kapitan! Ano pong gagawin natin? Mag-focus lamang kayo sa mga kalaban natin. Huwag kayo matakot. Alalahanin nyo na nakasalalay sa atin ang kaligtasan ng ating mga kababaryo. Sugod! Malakas ang aming sigaw nang salubungin namin ang mga umataking aswang. Dahil sa mga nagkalat na patibong sa paligid, bago pa sila makasapit sa gitna, marami na ang namatay sa kanila. Ang mga natira naman ay sinalubong namin ng sibat at saksak ng tridente.
Nagpambuno kami sa tulong ng aking mga kasama. Lakas sa lakas, tapang sa tapang. Marami ang nasugatan sa amin, ngunit sa tulong ng aking tridente, nagawa kong ubusin ang mga kalaban. Nalungkot kami ni Rowan at Peter nang makita ang kapwa naming tanod na nasugatan sa engkwentro. Ginamot kagad ni Kapitan Tarok ang mga sugatan. Pagkatapos ay inihatid namin sa pagamutan. Saka namin natuklasan na habang sinasalakay kami ng mga aswang sa kakauyan, ay marami rin pala ang sumugod sa aming mga kababaryo. Pero dahil sa mga patibong na ginawa namin, namatay ang mga abwak at nakaligtas ang mga tao. Tunay na ang pagkakaisa. Ang malakas na sandata laban sa kasamaan. Mga kasama, ngayong natalo natin ang mga alagad na mambabarang na abwak, kailangan natin pagbutin ang paglalagay ng mga panibagong patibong sa paligid. Magdala ang iba ng mga kawayan para pamalit sa mga nasirang patibong. Bumalik kami sa kakauyan para ayusin ang mga nasirang patibong. Pagkatapos, hinanap namin ang kuta ng pinuno ng mga aswang. Ngunit isang pamilyar na tao ang nakita naming nakaharang sa unahan ng aming daan. Yun ay walang iba kundi si Mang Sado. Galit na galit siya habang nakatingin sa aking hawak na tridente. Sinasabi ko na nga ba't hawak mo ang tridente? Kaya malakas ang loob din yung kalabanin ako. Bakit mo ba ito ginagawa, Hasado? Napakasama mo. Marami ka ng pinatay. Ako pala ang masama ngayon. Sino bang masama talaga sa atin? Ha, Itay? Nagulat kami sa sinabing yun ni Mansado at sabay-sabay na napatingin sa muka ni Kapitan Tarok. Kapitan, anak niyo po si Mansado? Wala akong anak, Emong. Hindi ko alam kung bakit sinasabi niya ang bagay na yan. Talaga palang napakasama mo, tanda. Sagad na sa buto ang kasamaan mo. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Huwag kang gumawa ng dahilan para mailigtas ka sa panggugulo mo sa aming baryo. Si Margarita. Ano? Hindi mo pa rin ba siya kilala? Ha? Teka, paano mo nakilala ang aking asawa? Pambihirang katangahan naman yan, oo. Nagpakamatay ang aking ina dahil sa pag-iwan mo sa kanya. Hindi mo ba alam na pagkatapos niya akong ipanganak, nagpakamatay siya? Pinalaki ako ni Lolo sa sama ng loob at isinaksak niya sa aking isip na dapat kitang pagigantihan dahil pinatay mo ang aking ina. Magbabayad ka sa lahat ng kalupitang sinapit ng aking ina mula sa lalaking kagaya mo. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Margarita sa kahayupan mo. Bakit hindi mo ko titigan? Sino ang nakikita mo? Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Totoo, tanda. Narito ko para patayin ka. Para patayin ang mga lalaking takot sa responsibilidad sa kanilang anak. Wala kayong kasing sama. Masahol pa kayo sa halimaw. Kaya naman, ginamit ko ang recipe mo sa paggawa ng tuba para gumawa ng maraming aswang. Para iutos na patayin kayong lahat. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Huli na. Huli na para sa paghingi mo ng tawad. Tinanggap ko ang karunungang itim ng aking lolo. Isinalin niya sa akin ang bertud ng aking ina. Kaya wala ka nang magagawa kundi ang tumakbo at magtago, kagaya ng ginawa mong pangiiwan sa amin. Huwag, anak. Iniwan ko ang nanay mo dahil natuklasan ko na isa siyang mambabarang. At ako, anong kasalanan ko sa'yo para iwan mo ko?
Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaras ko sa kamay ng mga taong umampun sa akin. Pinagmalupitan nila ako, kaya pinatay ko silang lahat. At ngayon, uubusin ko naman kayong lahat. Hindi ako makakaramdam ng awa para sa inyo. Lalong-lalo ka na tanda, para hindi ka na pamarisan pa ng iba. Bigla ang pagbabago sa anyo ni Mang Sado. Naging isa tong mabangis na abwak. Lumubog siya sa lupa at paglitaw ay sakto sa tapat ni Kapitan Tarok. Sinakal niya ang matandang kapitan at hindi ko inaasahan na ihahagis nito ang kanyang ama sa lupa. Hindi lumaban si Kapitan Tarok. Hinayaan niyang bugbugin siya ng kanyang anak. Paulit-ulit na ibinalibag ni Mang Sado ang kanyang ama. Kaya hindi na ako nakatiis. Sandali! Ako ang kalabanin mo! Huwag mong saktan si Kapitan Tarok! Kung naging masama siya sa'yo, sa amin, hindi! Naging mabuti siyang tao para sa amin! Huwag kang makialam dito! Papatayin ko ang walang kwentang taong ito! Hindi ka rin naman mabuting tao ah! Kaya hindi ko hahayaan na madagdagan pa ang mga taong pinatay mo! Hinarap ako ni Mang Sado. Mabilis siyang umatake sa akin. Kinalmot niya ako sa muka, ngunit mabilis ko yung nailagan. Maya-maya pa, humarang sa aming gitna si Kapitan Tarok. Anak, wag! Patawarin mo ako! Hindi ko sinasadya! Nakikiusap ako! Itigil mo na ito! Tama na, anak! Huli na! Marami na akong napatay! At hindi ako matatahimik hanggat nabubuhay ka! Hinampas ng buntot ni Mang Sado si Kapitan Tarok. Bumagsak siya sa lupa. Akma na sanang sasaksakin nito ang matanda gamit ang kuko nito. Ngunit mabilis akong lumapit at hinampas ko nang hawakan ng tridente ang likod ng aswang. Hindi niya yun ininda at gumanti siya sa akin ng suntok. Tumama yun sa aking muka, ngunit hindi ko yung pinansin. Iniangat ko ang aking kamay para saksakin ng tridente ang batok ni Mang Sado. Biglang humarang si Kapitan Tarok. Pinigilan niya ang aking kamay. Huwag, Emong! Nakikiusap ako! Huwag mo siyang sasaktan! Bitiwan niyo ang kamay ko, Kapitan! Hindi ko nakakalimutan na siya ang pumatay sa aking mga magulang! Iwinaksi ko ang aking braso, kaya nabitiwan ni Kapitan Tarok ang aking kamay. Bumagsak sa lupa ang matanda dahil sa malakas na pagtulak ko sa kanya. Saka ko naman binalingan si Mang Sado. Inatake ko siya ng saksak, ngunit nakaiwas ito. Nagpambuno kami at nagpalitan ng malalakas na suntok sa bawat isa. Hinampas ko siya ng paulit-ulit sa kanyang katawan hanggang sa bumagsak siya sa lupa ng nakadapa. Akma ko na sanang itatarak sa kanyang batok ang tridente nang biglang sumigaw ng malakas sina Rowan at Peter. Emong, wag! Huwag mo siyang patayin! Hayaan natin sila mag-usap ni Kapitan Tarok! Tao lang din siya! Nagkakamali! Nagawa niya yan dahil sa labis na galit niya kay Kapitan! Tama si Rowan, Emong. Alam namin na hindi ka masama. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin sa'yo. Nanginginig ang aking kamay dahil sa labis na galit. Umalis ako sa likod ni Mang Sado. Nagbago ang kanyang anyo. Bumalik siya sa pagiging tao. Mabilis naman na lumapit si Kapitan Tarok sa kanyang anak at niyakap niya ito ng maigpit. Dahil mas nangingibabaw ang galit sa aking dibdib, ni hindi pumatak ang aking luha ng mga sandaling yon. Pinanood namin silang mag-ama habang nag-uusap. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na nagkaanak kami ni Margarita. Natuklasan ko na isa siyang mambabarang. Nalaman ko rin na siya ang pumatay sa aking mga magulang dahil tumutol sila noon sa aming pagsasama. Kaya wala akong alam, anak. Itinago ka sa akin ni Tatay Rodolfo. Kaya nang minsan bumisita ako sa burol ng nanay mo.
hindi kita nakita. Patawarin mo ko, anak. Tay, patawarin niyo rin po ako. Nadala lang po ako sa labis na galit. Nasuklam ako sa inyo. Wala kang kasalanan sa akin, anak. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkulang. Lumapit kami sa kanilang kinaroroonan at pagkatapos ay si Rowan ang nagsalita. Gamutin natin si Mansado, Kapitan. Kagaya ng ginawa niyo sa amin ni Peter. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumitaw ang dalawang abwak. Ang isa ay nahulog sa patibong at ang isa naman ay akmasa ng aatake kay Kapitan Tarok. Tumayo si Mansado. Itinulak niya si Kapitan Tarok para iligtas at siya ang tinamaan ng kalmot ng aswang. Muling bumalik sa pagiging aswang si Mansado at nagpambuno sila ng kanyang alagad. Ako naman ay umakyat sa puno. Pagdating sa tuktok, tumalon ako. Pinuntirya ko ang batok ng kalaban ni Mansado. Bumaon ang talim ng aking tridente sa kalaban at nagkikikisay itong nahulog sa hukay na puno ng tinulisang kawayan. Mahuhulog din sana si Mansado pero mabilis ko siyang hinawakan sa kamay at inilayo sa hukay. Natigilan silang lahat sa aking ginawa. Maya-maya pa, nagbalik sa pagiging tao si Mansado. Salamat! Salamat, Emong! Maraming salamat. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Kapitan. Ginawa ko lang po kung anong nararapat. Ang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Mansado para maitama niya ang kanyang pagkakamali. Maraming salamat sa iyo, Emong. Patawarin mo ko sa aking mga nagawa. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya na tao lang. Pero Mansado, sana itigil niyo na to. Sana ito na ang huli. Magbago na kayo at talikuran ang masama ninyong gawain. Oo, nangangako ako, Emong. Habang buhay kong ihihingi ng tawad sa itaas ang aking mga nagawang kasalanan. Itinaas ko ang aking hawak na tridente bilang tugon ko sa kanya na tama na ang paghingi niya ng tawad. Muling bumalik sa dating sukat ang aking sandata at itinago ko na yon sa aking bewang. Isinama namin si Mansado sa aking bahay at sinimulan ang panggagamot sa kanya. Subalit nabigo kaming pagalingin siya dahil matagal na siyang naging aswang. Pero hindi naman yun naging hadlang sa pagbabago ni Mansado. Simula noon, biglang nawala ang mag-ama. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Hanggang sa lumipas ang 40 taon, ay wala na akong naging balita tungkol sa kanila. Sa kasalukuyan, ako na ang kapitan sa baryo ng Kalumpit. Palagi kong dala ang aking tridente. Sina Peter at Rowan naman ay naging mga pulis. Paminsan-minsan, bumibisita sila sa akin para magtanong kung may balita na ba ako kina Mansado at Kapitan Tarok. Ngunit sinabi ko sa kanila na marahil sa mga panahon na ito ay namumuhay na sila ng tahimik at masaya. Ngunit umaasa pa rin ako na maririnig nila ang kwento kong ito bilang pagpapahalaga sa kanilang mga alaala, lalo na kay Kapitan Tarok na hindi ako pinabayaan. Sana ay matagpuan nila ang tunay na kapatawaran sa bawat isa. Lubos na nagpapasalamat, Emong. Ang inyong kwento na napakinggan ay sumasalamin sa buhay ng maraming tao, lalo na sa pagyakap sa kasamaan para lamang makapagiganti sa taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. Mabuting alamin muna ang dahilan bago humusga ng tao.
Dahil kung magpapadalos-dalos ka ng desisyon, baka maraming buhay ang mapahamak at ikaw naman ang makagawa ng kasalanan. Ang pagpapakita ng kalabisan sa kapwa ay maituturing na kasamaan at ang pagiging mahinahon at mapagkumbaba ay palaging itinataas ng Diyos na may kapal. Piliin nating maging mabuting nilalang at tanggalin ang galit sa ating dibdib. Matutong magpatawad at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga nagkakasala. Dahil baka yun din ang maging dahilan upang mas mahalin pa natin ang ating sarili. Laging tatandaan, ang may mabuting hangarin sa kapwa ay palaging pinagpapala ng Diyos. Ngayon at magpakailanman.